Kimayang gabi kanatong tanan. Salamat sa ato nga buhi nga Ginoo no nga sa inyo nga ika-35 ka tuig nga pag-host sa mission conference nahimo ta nga kabahin og sa isip isa ka missionary ni nga simbahan dako po dagamong kalipay every time nga may naang mga activities sa Cebu kay una-una kung may naaman nga makabenepisyo o kami nga mga missionary kay maka-recharge na pod kami no makadungog ma-refresh at the same time, ma-renew ang ato nga commitment din hatubangan sa Ginoo. So una-una i-grab na akong opportunity sa pagpasalamat noon ini nga simbahan na Baptist Church sa Cebu City, kauban ang tanan nga mga membro nga tungod sa inyo nga padayon nga pagampo. O nakabalo kamo sa giagian sa tuang kinabuhi no nga dili-dali nga mga pagsulay nga niabot sa tuang kinabuhi, but glory to God sa grasya ug tabang sa Ginoo og sa inyo nga pagampo. Nagpadayon ang ministry, nagpadayon ang gibuhaton dito sa Ibisan, Capiz. So salamat pud kuno sa ako nga una-una kay Pastor Dan, Ma'am Chang and Ma'am Sofia no sa inyo nga padayon pud nga pagpaluyo sa tuang gibuhaton dito ug sa ako pud nga prayer covenant partners no through the leadership of Brother Anthony and Sister Arlene, sa inyo nga consistent nga pagpadala og support monthly na wala kamo naga-fail every month, consistent kamo nga nagahatag sa inyo nga support, dili lang ang financial nga support, above all ang inyo jud nga pagampo mga pinalangga nga mga magtotoo. So pangtatoy grab na pud nako opportunity ang pagpasalamat ang Baptist Church Tagum City through the leadership of Pastor Brian Ibanez nga naging party pud kamo dito sa ato nga gibaton sa Ibisan, Capiz. So last August 10, glory to God. Nakaabot kami sa 10 years nga pag-celebrate no nga diin nag-umpisa ang gimbuhaton dito. Grasya sa Ginoo, apat ka kalag ang nakaangkon kay Kristo. Isip lang ang Ginoo personal na maluwas panahon sa panimbahon. Ang ministry nagapadayon, ang soul winning, tracts distribution, and then ang follow-up Bible study. And glory to God kay naay mga hundreds of souls nga ato nga naabot pod pinagas sa mga ministry. So ang amo pod nga hangyo mga pinalangga nga mga kaigsunan diha sa Dios para nyo pag-pray ang mga church needs no nga ma-repair ang amo pod nga atop nga dugay na po ang mga giampuan nga unta nga maabot na po ang panahon nga ma-repair ng mga atop. At the same time ang megapon no naga-pray pod mi nga megapon para nga maka-start pod dito og street preaching. So mo lang na sa ako ipadala pagampo kaninyo nga mga magtotoo. Okay, so this evening, without di ta magdugay, ako kamo nga i-invite in the book of Romans chapter 10. Igamit ni siya nga passage sa nagligad nga gabi. Ako pa ning gamiton tungod kay nagatuo kita nga ang pulong sa Ginoo gamhanan. Ang pulong sa Dios dili mahurot ang mensahe. Bisan pa kapila balikon, natay mensahe nga makuha, may natang mensahe nga magamit sa tuwang kinabuhi. Okay, Romans chapter 10, verse 13 down to 14. Duha lamang ka verse ang ato nga basahon. So I will read inyo nga part sa verse 13, then ako naman sa verse 14. You say amen if you found your place. Okay, so verse 13 yung nga part. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Okay, so this evening ang Dios magapanalangin sa nga pulong, maga-pray kita. To our most gracious Heavenly Father, Lord God, this evening, Lord, nagaduol kami Ginoo sa mga tiilan sa trono grasya Ginoong Dios. Unang-una, Lord, nagapaubos kami. Nagahangyo, Lord God, sa mga balaan nga dugo nga mo'y mulimpyo sa mga kinabuhi, Ginoo. Huna-huna, Lord, kasing-kasing, Ginoong Diyos. Para, O God, this evening, Lord, angayan kami, Ginoo, nga musimba, angayan kami, Lord God, nga mamati, Ginoo, sa mga pulong. I ask, Lord, the Holy Spirit, Lord, ang mga presensya nga siya magauban, Ginoong Diyos, nga mga mensahe, Lord, nga mga madunggan, karon nga kagabhion, Ginoo, amo, Lord, nga hangpan, maintindihan, Ginoong Diyos, o ma-apply, Ginoo, sa mga kinabuhi. Help us, Lord God,
padalhi kami Ginoo kalayo Ginoong Dios, gugma Ginoo, may tungod Lord God sa makalag nga nanginahanglan Ginoo kaluwasan. These things Lord I pray, Lord maluoy ka, anoint God my lips Ginoong Dios. I can do nothing Lord God without your help, without your power Ginoong Dios. Wala ko sarang mahimo Ginoong Dios. O Lord, ako nagasali Ginoo pinagilamang sa imo gahom Ginoong Dios. These things O God I pray in the name of Jesus Christ. Amen and amen. So, according pa sa ginabasa nato diha, in verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. And then, ang verse 14, how then shall they call on him in whom they have not believed? Paano daw sila mo tawag? According pa sa gibasa to, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Ang titulo sa kong mensahe this morning, reaching the world, or how to reach the world with His word. According pa sa ginabasa nato dra, ngang pag-abot sa kalibutan, yes, matuod ang Diyos, kaya niya si Kristo, kaya niya ngumuluwas sa kalibutan, kaya niya luwason ang kalag sa katao. Yet according pa sa Biblia, paano ang tao mutuo, paano ang tao mudawat, paano ang tao makaangkon ng kaluwasan kung wala siya gamiton, kung wala siya ipadala, kung wala siya wala preacher gagamiton para ipaabot ang mensahe sa Diyos, para ipaabot ang warning, para ipaabot ang gugma sa Ginoo. So importante mga pinalangga nga mga kaigsunan karon nga kagabhion nga makabutang nga dapat nato i-consider para nga maabot nato ang kalibutan gamit ang pulong sa Ginoo, gamit ang pulong sa Dios. Kaya nga balikon ko, nanginahanglan ang Ginoo kanato, nanginahanglan ang Dios sa mga magtuto para iwali, para i-share ang gugma sa Ginoo, para i-share ang ebanghelyo sa kalawasan. Nanginahanglan ang Dios nga unta kitang mga magtutuo, nga kitang mga Christian, dili unta kita magpabilin nga hilom, dili unta kita magpabilin nga mga maulaw para i-share ang ebanghelyo ni Kristo padulong sa katawhan. So unang butang nga makita nato din the presentation of the command from the commander. The presentation of the command from the commander. Nga ang atong commander kabalo na kita, nga nauban ang atong Ginoo, nga siya ang atong commander in chief, nga sa before siya nga misaka sa langit, before siya nga ning adto sa langit, gibilin niya ang pinaka greatest nga commission kasi although nga before gihatag niya ang Matthew chapter 28 ato anay Matthew 28 verse 19. So before Christ Jesus ascended to heaven, ang iyang command, iya intensified. According pa sa verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So ito makita na ang presentation sa command niya, unang-una, is urgent. Urgent. Nanginhalan og muingon ka og urgent, kinahanglan na siya og immediate nga reply, immediate nga response, nga di nato nga kinahanglan pa nga muhulat ta og pila ka bulan para kita mo response sa pulong sa Ginoo. Di nato kinahanglan pa muhulat kita og pila ka tuig para mo response sa pagtawag sa Ginoo. Kaya nga naman urgent ang gikinahanglan sa Ginoo. According pa sa book of John chapter 4, nagamit siya nga verse kay na sa special number. According pa sa verse 35, say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look to the fields, for they are white already. Kumbaga, hinog na, no? Naanang alanihon, hinog na, overripe na ang alanihon. Ang kulang na lamang ang magpagamit sa Ginoo. Ang kulang na lamang mga ngani kay nga naman karon nga panahon na gamay lang ang magpagamit sa Ginoo, gamay lang ang magpagamit muadto sa field para nga mag full-time missionary para abuton ang kalagsi sa katao. Gamay lang kung baka nakita sa Ginoo. So ang presentation sa Dios is urgent, no? Nga nanginahanglan og immediate nga response. Hindi lang kay his presentation is urgent. Next is, his presentation is unlimited. No, ang command nga ginapresenta sa Dios dili sa kumbaga unlimited.
Wala na siya nakalimit lamang sa ato nga pamilya. According pa sa Book of Acts chapter 1 verse 8, hindi lang nakalimit sa ato nga mga kaparyentihan ang kuman nga gihatag sa Dios para nga daugon ang kalagsi sa katao. Wala siya nakalimit para lang sa ato nga mga biyan or para lang sa ato nga friends. But according pa sa verse, according pa sa Biblia, apil na diha ang ato nga silingan, apil na diha ang kasikbit nato nga barangay, apil na diha ang kasikbit nato nga mga municipal kumbaga. So his presentation is unlimited. So number 1 is una the presentation of command from the commander nga nanginahanglan og urgent nga response. And then it is unlimited. Then number 2, the problem to consider. The problem to consider. Ato nga makita sa Book of Ezekiel, no nga grabe na chapter 22, nga grabe nang nahitabo sa kalibutan, according pa grabe ng conspiracy, na grabe ng corruption, grabe ng oppression, kag ang Dios nangita siya og magtotoo, nangita siya og tao nga mustad, motindog sagap. But according pa sa Ginoo, wala siya nakita. Mao po nato karon nga kahimtang o kahamtangan karon sa ato nga kondisyon sa mga kasimbahanan karon. No, unlike before, no nga unta ang ako nga pag-ampo unta nga naay mga bago nga willing magpagamit sa Ginoo, nga naay mga bago nga mga young people nga handa magpagamit sa Ginoo. Kaya nga man pinakasubo kay man sa Book of Ezekiel, wala siya nakita nga mga magtotoo nga handa magpagamit sa Ginoo. Kaya nga man kung kisa gina-consider ang unang-una, problem to consider is unang-una, hesitation kumbaga. Ang word nga hesitation, nagaduha-duha kita. No, nagaduha-duha nga magpagamit sa Ginoo. Nagaduha-duha kita nga muadto sa field para nga abuto ng kalagsi sa katao. Nagaduha-duha kita nga nga gamiton ang isa nato ka kinabuhi. I remember the story about the lad. No, about sa song Lord, here my basket. O ako nga i-offer ako ang basket. Ang pinaka-the best nga, yes, wala man kita, like sa example sa lad, nga di ba, may ara sa 5 loaves of barley and then 2 fishes. Moto siyang gihalad niya sa Ginoo. Ang ato din naman, wala man ta barley, wala man ta fishes, but ang pinaka-nindot nga mahalad nato, ato ba nga sa Ginoo, ang ato ang kinabuhi. Ang ato ang kinabuhi mo ni pinakanindot nga mahalad sa Ginoo, mo ni pinakanindot nga may gamit nato sa Ginoo. Kinsa pa man ang mogamit ka nato, kinsa pa man ang mopahimulos ka nato, ang kalibutan ba ang mopahimulos ka nato, ang Satanas ba ang mopahimulos ka nato, kung may naaman nga dapat mopahimulos sa kinabuhi nato, wala naman ang ato nga Ginoo dapat mga pinalangga nga mga kaigsunan. So the problem is hesitation. O nagaduha-duha kita kay kung kisa o nagakuan kita nga wala ko ya talent. Muna akong usahay no nga nahadlo kita kay wala ta talent. But always remember nga ang Dios ano gani o iya nga equip ang iya nga gintawag. Ang ginatawag na iya na nga gamiton ni equip niya na siya. So hindi ta dapat nga mahadlok mga pinalanggang kaigsunan nga magpagamit sa ito nga Ginoo. Number 2 is hesitation. Next is ang hardship. Muna kung kisa gina-consider mga aman nga naman nga gamay lang magpagamit sa Ginoo kay nga man mabudlay o lisod, no, lisod daw nga muadto sa field kay muna nga grabe ka budlay, grabe ka financially kumbaga, grabe ang mga problems. But ang tao nato ang balikanta ang Matthew chapter 28 verse 20. But hindi dapat mahadlok kay nga man, according pa sa verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always. Sang pangtatlo is the pledge from the captain. Ang pledge sa ato nga, ang pangako sa ato nga kapitan. Nga according pa sa Biblia da, lo, I am with you always. Yang ingon niya, ako, muban kanimo. Kaya naman, ang Diyos kailanman, dili siya bubiya kanimo. Kung ikaw, magpagamit sa Ginoo. Kung ikaw, gamito sa Diyos, kailanman, hindi kanya biyaan. Kailanman, hindi kanya posagdan. Pagkaunon ka sa Diyos, buhiyon ka sa Ginoo. Isupply ang imo nga panginahanglanon. Panahon ikaw, magpagamit sa Ginoo. So, ang number 3 is the pledge from the captain. Unang-una, He will never forsake us. Kailanman, di ka na pabayaan. Number 2 is, He will feed us. O pakaunon kanya, isupply ang imuhang needs, isupply ang imuhang panginahanglanon. Muna siya ang pledge sa ato nga manluwas nga kailanman dili siya mubiya.
The number 4, hindi lang the pledge from the captain, but number 4, the privilege of the call. The privilege of the call. Pribilehiyo. No, pribilehiyo nga sa kadaghanan sa tao, kadaghanan sa mga magtotoo, isa ka nga gamiton sa Ginoo. Isa ka nga gamiton ang imong nga kaparintihan. Isa ka nga gamiton, abuton ang imong nga ginikanan. Isa ka nga gamiton, maabot ang imong nga close friend. Isa ka nga gamiton para maabot ang imong nga classmate. Isa ka nga gamiton para maabot ang imong nga office mate. So pinakanindot siya kay nga naman pinakadako nga privilege nga ikaw gamiton sa Ginoo. Yes, no danay ang pagtawag sa Dios, ang pagtuman sa Great Commission, dili dali. But ang pinakanindot kay nga aman, mo ni pinaka-happiest nga calling o pinaka-malipayon na klase nga pagtawag. Ilang kay pinaka-malipayon nga klase nga pagtawag, but number 2 is heavenly call. Ang Dios ang nagtawag sa imo, ang Ginoo ang nagasugo sa imo. O may isa ka illustration, I would like to use isa ka missionary in the name of D.L. Moody. According pa sa iyang storya, there is no greater honor than to be the instrument in God's hands of leading one person out of the kingdom of Satan into the glorious light of heaven. Gina-consider niya nga pinakadako nga honor nga gamiton ka sa Dios. Gina-consider niya nga kung may naaman pinakadako nga honor pagtawag dira, igina-consider niya according pa nga siya gamiton siya nga abuton niyang tao, ilid niyang tao gikan sa gingharian ni Satanas pagkadto sa gingharian sa Ginoo. So the privilege of the call, hindi lang kay the privilege of the call, but number 5, the praises is for Christ. The praises is for Christ. According pa sa book of Luke chapter 15, Luke 15, so the praises is for Christ. Ang kahimayaan para sa Ginoo. Luke 15, verse 7. According pa sa verse 7, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just person which need not to repentance. Now verse 10, likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Grabe ang paghugyaw sa langit. Grabe ang kalipay sa langit. Kung may nakang isa kakalag nga madala sa tilan sa Ginoo. Kabalo ba kita nga magtotoo? Nga ang kalag sa isa ka tao nga mudawat kay Kristo. Grabe kadako ang kalipay sa langit. But ang langit mahimo nga masulubon. Mahimo nga malungkot ang langit kung walay kalag nga madala sa tiilan sa Ginoo. Kaya nga according pa sa Dios, every time nga isa ka tao makaangkon kay Kristo na Ginoo, Dios o personal nga maluwas according pa sa Ginoo sa Bible, may kasadya, may kalipay sa langit. Kaya nga naman, according pa sa Ginoo, ang Dios dili naging sayang ang iyang paghago, dili naging sayang ang iyang sakripisyo, dili naging sayang ang iyang penitensya, dili naging sayang ang iyang kamatayon sa cross. Kaya nga naman, may kalag nga nakaangkon kay Kristo, may tao nga gingamit, may magtotoo nga gingamit para ang tao makaangkon kay Kristo. Ngayon Ginoo Dios ka manuluwas. Ba't masulubon ang langit kung wala ka madalang kalag at tubangan sa Ginoo? Kaya nga naman, makaingon ng Dios sayang ang iyang kamatayon, although nga kumbaga sa itong prinsipyo, sa itong kwanda, although nga kumbaga wala happiness, kumbaga, kaya nga man, magulang Dios nga may tao na muadto sa gintawag impyerno kung wala kita himuon, mga magtotoo. So, the praises is for Christ. Hindi lang the praises is for Christ. The next is the passion that need to be cherished. The passion that need to be cherished. Kung may naaman gugma, kung may naaman compassion, kung may naaman nga pagigugma, care, nga dapat nato i-cherish, wala na uban, ang gugma sa kalag sa isa ka tawo nga wala nakaangkon kay Kristo, ngaya Ginoo Dios ug manluwas. Like for the example nga si Christ Jesus, ngaya gibiyaan ang iyang trono, gibiyaan iyang langitnon nga trono, ang paghugyaw, ang pagkanta, ang pagsimba dito sa langit, gibiyaan niya. Kaya nga naman, palangga niya, gihigugman niya, ang kalag sa isa ka tao. Umo ng rason nga man, gibiyaan niya. Kaya man, di siya gusto nga ang tao mo ato sa impyerno. O kita man, mga magtotoo, mga Christian, muna man dapat, kung may naaman nga gugma, nga dapat i-cherish na to, wala na ba, ang gugma sa kalag sa isa ka tao. Kaysa panahon nga may gugma ikaw sa kalag sa isa ka tao, dili mabugat nga mudag og kalag. Dili mabugat nga magpagamit sa Ginoo.
Dili mo mabugat nga muadto ka sa field para mapagamit sa Ginoo kung ikaw may naang gugma sa kalag sa isa ka tao. So the passion that need to be cherished. Then last is the profit for the conquerors. The profit or ang price nga maangkon sa mga nagadaog og kalag. According pa sa book of 1 Thessalonians chapter 2. Okay, 1 Thessalonians chapter 2. Verse 19, for what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Ngang crown of rejoicing sa mga Christian, sa mga magtotoo, nga nagdaog og kalag, mao na siyang prophet, mao na siyang ganansya nato, panahon niya ikaw, makakabig ka og kalag, panahon niya ikaw, makadaog ka og kalag, may ganansya, atubangan sa Ginoo, atubangan sa Dios, dili ka perde, panahon niya ikaw, mudaog og kalag, sa atubangan sa Dios, dili ka alkanse, panahon niya ikaw, magpagamit, atubangan sa Ginoo. Kaya man, there's crowd of rejoicing ang gintagana sa Ginoo para sa mga mananaog og kalag, according pa sa ato ginabasa sa book of 1 Thessalonians chapter 2, verse 19, verse 20, for ye are our glory and joy. No, kanindot no mga pinalangga nga magtotoo nga one of this day nga muadto ikaw sa langit, may kalag nga mopasalamat kanimo. Kanindot na siya nga isa sa mga tao nga musugat sa imo, nga paryente man, ginikanan man, friends man, nga mugakos sa imo, ug magpasalamat, thank you so much. Kaya nga naman, wala kami undang. Grabe mo nga pasensya sa kuha, nga bisan may panahon, nga ako mutago kanimo, nga bisan may nang panahon, nga ako bubalibad, yet nagpadayon ka, nga i-reach out ako, kanami na siya, kanindot na siya, nga naay mo pasalamat. Ug mo po dapat mga pinalangga nga magtuto, nga ibutang nato sa itong nahuna, nga importante, nga mahibalan, importante, nga maipaabot ang gugma sa itong buhi nga Ginoo, padulong sa mga tao nga wala pa nakangkon kay Kristo, nila Ginoo Dios ug malawas. Di naton kinahanglan pa nga muadto ta sa impyerno para magkaroon taw kalayo sa kasing-kasing nato para abuton nato ang ato nga kaparyentihan. Di na kinahanglan pa nga mamatud-an or ato nga tuon ang impyerno para ato nga magkaroon kita og kainit kalayo sa paghigugma sa mga tao nga wala nakaangkon kay Kristo. Enough nang pulong sa Ginoo nga nagapamatuod nga may ara lugar nga impyerno. According pa sa verse, say not. Ayaw ka mo ingon nga dugay pa. Kaya nga man, duha ang ato karon nga tatlo ang ato kompetensya. Pwede nga before nimo siya masultian, matungod sa kaluwasan, maunahan siya sa kamatayon. Or pwede before nimo siya masultihan, may tungod sa gugma sa Ginoo, mahitabo ang ikaduha nga pagbalik ni Kristo. Or pwede man before nimo siya masultian, matungod sa kamatuoran, pwede siya makuha sa mga wolves or sa mga relihiyon nga wala nagatudlo og tama. So ang dapat, ang Diyos, ginakuman kita, ginasugo kita. Dili nato dapat nga himuon nga optional ang commission sa Ginoo. Dili nato dapat himuon nga para lang sa ila. Dili nato dapat nga himuon nga alibay nga sila lang ang dapat mo tuman sa mga commission. Kaya nang una kitang tanan, gina-commission sa Ginoo para tudluan sila matungod sa kaluwasan. So may the Lord bless His word. Let us go to the Lord in prayer. To our most gracious Heavenly Father, Lord God, salamat Ginoo sa mga mensahe, Lord, nga malangkon. Ikaw, Lord God, mag-bless Ginoo. In Jesus' name, Amen.